Hello gamers, this is Wen Guren Plays and welcome sa ating second episode of Project Sino. Ngayon, ituturo ko sa inyo para maging mas malinaw ang basics ng game at magkaroon kayo ng idea pagkatapos ng inyong tutorial. So para makita ang mga free NFT na ating gagamitin sa paglalaro is i-click lang natin itong box. And ayan, meron tayong 6 na class at lahat yan ay free lamang. So ito ang Samurai. Skills, ito ang kanyang ultimate. So, pwede mo siyang i-level up kapag meron ka ng gold. And ito yung kanyang passive skills. So, pwede ka rin mag-reroll kapag meron kang U-coin. So, here's the passive list ng mga pwede mong makuha sa kanya. And ito naman ang Breaker, ang Guardian, ang Psychic, ang Ninja, at ang Grappler. So, sa Weapon and Charm, wala pa tayong nakukuha, so wala pa tayong magagamit. Ang Weapon and Charm is nagagamit para magkaroon tayo ng additional damage sa ating mga Sino. Then after that, pumunta naman tayo sa deck. Ayan, dito natin makikita ang mga Sino lineups at team composition na pwede natin gamitin. So, meron siyang 1, 2, up to 5 slot na pwede mong i-arrange depende sa team composition na gusto mo. So, sa unang slot natin is meron tayong Ninja, Psychic, and Guardian. Dito mo makikita ang mga skills and decks ng bawat Sino natin. So, kapag kinlik mo to, is makikita yung mga skills na pwede nang gamitin. So, try natin siyang palitan, no? Ayan. Napakadali lang magpalit. So, sa equipment naman, katulad ng nabanggit ko kanina, wala pa tayong Runes and Charms, so wala pa tayong magagamit. Next is yung skills. Dito makikita lahat ng skills ng mga Sino natin and dito rin tayo pwede mag-upgrade. So kapag kinlik natin to, ayan, may bayad siya, 4,000 gold. And para ma-upgrade natin siya, kailangan nating makakuha sa mga chest ng same cards. So ayan, wala pa tayong chest. Tatry natin maglaro, no? Ang unang move na gagawin natin is magsasaman tayo ng archer sa likod. So ito nga palang energy na ginagamit sa paglalaro. Meron tayong 5 energy and ang cost ng energy na cards na ginamit natin is 3. So meron pa tayong 2. So ito pwede natin siyang gamitin and atakin natin yung ninja niya. So sa arrangement makikita nyo, no? Ito ang arrangement. Ang number 1 ang siya ang pinakaunang titira. Number 2 pangalawa. And ang pinakamabagal na Sino is yung Psychic. Ayan, nakapagsaman tayo. Uy, nag-critical. So next is pwede pa tayo mag-summon. Dahil itong meteor na to is talagang tutulong sa mga Sino niya kapag hindi niya pinatay. So dito makikita ang mga possible next cards and yung special which is yung ultimate ng bawat Sino. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Ayun, ang dami na nating nasaman. So, sinamin natin tong meteor. So, meron siya nakalagay ditong 3. Which is round 3.
habang bumababa ang turn, bumababa din yung bilang niya dito. Kapag naging 1 yan, is titira siyang napakasakit na meteor. So, every game, kapag may nag-summon kayong kalaban, dapat yung unahin siyang patayin. Dahil napakalaking pinsalang may dudulot sa inyo nun. So, good move. Nakapag-shield tayo. Ayan. Kanina, nung turn 8, tatlo yan. Ngayon, turn 7, dalawa na lang. So, may dalawa pang turn para makast yung skill ng meteor. Eto, 120 special. Ito yung tinatawag na ultimate ng bawat sino. Kapag kinlik mo siya, ito yung special cost ng bawat cards. And hindi pa tayo abot dahil 200 yan and 120 pa lang ang meron tayo. So, pwede tayo mag-lightning. At patayin na natin yung likod niya. Ayan, nabuhay pa ang ating guardian. Ayan, next turn, titira na to yung sinamon nating meteor. Dahil 1 turn remaining na lang, no? Papakita sa inyo kung ilan yung damage niya. So, pwede tayo mag-lightning lang dito. Little Thunder. Para mapatay na yung kanyang likod. Ayan yung meteor. Napakasakit 348. So, lagi nyo yung uunahin kapag may nakalaman kayong meteor. So, first game natin, nanalo tayo. And, merong binigay na chest. So, i-open lang natin to. To open the treasure, 10 minutes. So, kapag in-open nyo siya, antayin nyo daw yung 10 minutes para mabuksan. Ayan, naantayin lang natin yan. So, bali hindi na natin maantay 5 minutes and gagamitin na natin yung Sino card para ma-unlock ang ating chest. Ayan. Meron tayong 81 gold and magnetic armor. So, papakita ko sa inyo paano mag-upgrade ng cards. So, balik tayo sa skills. And hanapin natin yung magnetic card. Ito. So, pwede na natin siyang i-upgrade, no? Adds a shield of 100 durability this turn and inflicts covered status to the Sino itself. Cool time, 2 turn. So, click natin itong level up and confirm. Ayan, from 100 shield, naging 108 shield. So, every time na nag-upgrade kayo ng cards, tumataas din yung kanilang stats. So, sa ating next video is, papakita ko sa inyo kung ano ang effect ng pag-upgrade ng Sino. So, ayun ang basics ng ating Project Sino guide. Sa next video natin, papakita ko sa inyo kung paano ang gameplay sa high rank. At gagamit tayo ng NFTs. Salamat!